Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kami ni Rose Novenario, Aida C po. This is our first episode, pilot episode, and we have a very important guest. Ang topic po natin, Rose, Ang is ating pong paksa ngayong gabi ay ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa salang Crime Against Humanity of Murder. ang title po ng episode natin, The Hague. The Hague. O, di ba parang suspense. Rose, ikaw siguro ang dapat magpakilala dito sa ating importanteng guest. Opo. Para mabigyan natin ng mas malinaw na perspektiba yung ating mga manunood tungkol dito sa 8 araw na, hindi natin masasabing drama, yung 8 araw na lumipas na issue tungkol dito sa pag-aresto. Eventful. Oo, sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Narito po ngayon ang ating hinahangaang human rights lawyer, batikang mambabatas, at ngayon po ay first nominee ng Bayan Muna Party List, si Attorney Nery Colmenares. Magandang gabi, Attorney Nery. Ay, magandang gabi, Rose. Magandang gabi, Aida. At sa lahat Magandang gabi po. Opo. Hi. So, Attorney Nery, ano na yung latest natin ngayon dito sa sa issue ng pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte? Kasi kanina, sa pagkakaalam ko kasi medyo maaga ako nagpunta rito sa studio, hindi na pala bahagi ng legal team niya si dating presidential spokesman Harry Roque at saka si dating executive secretary Salvador Medialdea. Ano ho kaya yung magiging epekto nito dito sa kaso ni Duterte, ni dating At Pangulong bakit Duterte? sila biglang hindi na po part ng legal team ng dating Pangulong Duterte? Well, that was expected kasi kailangan naman talaga ng mga Duterte, ni President Duterte ngayon ay yung yung medyo expert talaga sa International Criminal Court, no, sa procedures nito at nag-practice na. So, that's the first kasi mabigat yung kaso niya at malakas ang ebidensya laban sa kanya. So, expected naman na kukuha sila talaga ng mga mga legal experts sa ICC. So, in any case, ang pangalawang rason siguro nila, yung makafocus talaga sa kaso nila. At, and I think, probably, syempre, tingin naman nila, may inasikasong iba. Sila Attorney Roque at sila Attorney Medialdea. So, that's probably the reason why they took foreign lawyers. Attorney, alam niyo ho, isa ho kayo, bakit ho very important na samahan niyo kami ngayon? Kasi marami hong dalawang parang hindi naman nag-aaway, no? Magkaibang pananaw kung Dalawang kampo. magkaibang pananaw kung bakit tayo ba ay nasa under jurisdiction pa ng ICC, samantalang kumalas na po tayo, if I'm not mistaken, 2019. And then 19. some are saying that it's because of the Rome Statute that those crimes that are committed during the time that we were still a member, meron pa rin hong karapatan sa atin ang ICC. Pakipaliwanag nyo nga po para sa kaalaman ng ating mga nakikinig. Well, ang nakalagay kasi sa Rome Statute at ito ang rason bakit ilang beses na natalo si President Duterte sa ICC. Kasi ang nakalagay sa Rome Statute, Article 127, pwedeng mag-withdraw ang isang bansa, okay lang yon. Pero ang anumang kaso or proceedings or issue na nasimulan na bago ka mag-withdraw, ay itutuloy ng ICC. Pumirma tayo doon, pumayag tayo na ganyan. So, kaya we have to abide by it, no? Ang rason, bakit ginawa yon sa ICC, bakit nilagay yon? Kasi mawawala ng ngipin ng ICC pag wala yung Article 127. Kasi ang gagawin lang ng presidente o prime minister na kakasuhan ng ICC, i-withdraw lang ang kanyang bansa, wala nang kaso sa ICC. So, nakalagay yung 127. Pumayag tayo doon at sinabi natin okay lang na may poder ang ICC na mag-issue ng warrant of arrest, may poder ang ICC na iserve yan sa atin, at may dapat lang ituloy ng ICC ang pag-trial niya doon sa kasong nasimulan na bago ng withdrawal. Kaya we are bound by our international obligations. So may jurisdiction ng ICC at hindi pwedeng sabihin ni President Duterte na wala ng jurisdiction dahil nag-withdraw siya. Otherwise, lahat ng bansa na may kaso, mag-withdraw lang, tapos na yung usapan, quits na yon. So, hindi talaga pwedeng payagan yan ng international community at tayo naman sumang-ayon doon. So,
sa buong sa maiksipong pananalita, meron hong jurisdiction ng ICC kasi during the time na na-commit po yung mga crimes ni former President Duterte, it was during the time that we were still a member of Member pa ICC. tayo, oo. Yes, well, actually, yan ang mga preliminary jurisdiction. Una, na-commit na yan during the time na member tayo. Pangalawa, it is committed in the state na kung saan ang member, ang akusado ay kinomit niya yon sa lugar na kung saan yung member. At pangalawa, yung akusado ay yung ay part ng ICC. So mga preliminaries yan. Pero ang pinaka-crucial talaga na rason, kasi kahit naman ganun pa man ang rule, pero kung wala ang Article 127, mawawalan talaga ng jurisdiction ng ICC sa punto na nag-withdraw na eh. Kaya lang nakalagay doon sa Rome Statute na kahit mag-withdraw ka, itutuloy ng ICC ang paglilitis sa'yo basta nasimula na ito bago ka man nag-withdraw. So kasi may- bago nag-withdraw si former President Duterte, nagsimula na, may nag-file na ng reklamo eh. At nagsimula na sila ng investigation. Yes, na-file ang unang kaso 2017 ni Attorney Jude Sabio at na kami naman as counsel ng mga biktima ay nag-file kami noong 2018. At 2019 naging effective yung withdrawal. Withdrawal, So, nasimula na yun before that. How true is it, Attorney Colmenares, that we can prosecute former President Duterte if we had done so, no? Kung nakaya natin. Kaya ngayon, dahil hindi natin nakakaya, so parang ICC ang nag-take over. Pwede nating i-prosecute si former President Duterte in our country? Yes. Nung nung presidente siya, nagtanong ang pamilya ng mga biktima sa amin, pwede ba namin siya kasuhan? Nung panahon 2017, 2018, ang sagot namin, hindi pwede yun kasi i-dismiss ng korte yun. Kasi sitting Dahil president President Duterte will claim presidential immunity. Diba ang pag-presidente ay immune. Kaya doon na lang kami sa ICC dumulog kasi hindi pwede. The system here, the justice system here is unable to Yes. prosecute President Duterte. Kaya nasasaktan kami, Aida, Rose, pag sinasabi ni President Duterte, ba't kayo doon nag-file? Bakit hindi dito sa lokal? Alam niya na ma-dismiss yun dahil may presidential immunity siya. So parang inaano niya lang tayo, ini-steer niya lang tayo pag sinasabi niya. And alam naman ho natin na karamihan ho, sorry, but I'm not saying that just because appointees niya karamihan sa Supreme Court, lahat yun magde-decide against the prosecution kay former President Duterte. Pero yung naging kalakaran ho nito, alam naman ho natin, hindi independent really yung mga justices natin. Ang prosecution kasi ng crime mas doon sa sa local court, sa RTC yon, hindi yan sa Supreme Court, no. Pag i-prosecute mo siya sa RTC ka magfa-file, unfortunately, bago makapag-prosecute ang pamilya, may kahirapan sila. Ang unang problema nila doon, hindi sila binibigyan ng kapulisan ng blatter, police report, sector report. Mga basic documents, no? Yes. Pangalawa, may mga death certificate pa nga na doktor, no? Like may isang kaso kami na ang anak niya ay binaril pero nang lumabas ang death certificate, bronchopneumonia ang kinamatay. So, bronchopneumonia. So, hindi ka talaga makapagkaso. I-dismiss ng korte yan. Kasi Pero ngayon po na-correct na yun no? Sorry. Na-correct na yun, sir, no? Yung bronchopneumonia cause of death, di ba? Naging gunshot wound. Hindi ko alam. Parang nabasa ko nung isang araw. Kaya parang magpo-file na yung pamilya kasi nakakuha na sila ng tamang cause of death. Ang problema, kung na-correct man yung death certificate, at least nung panahon Sa before bagay, nung panahon this year, nangyari hindi sila yung makafile. Hindi sila makafile kasi hindi sabihin ng korte, namatay pala sa sakit to, bakit murder ang kinakaso mo, di ba? Sa bagay, oo. So doon mo ifa-file yun. And pangalawang problema ng pamilya, maliban sa wala silang basic documents, mabigat ang paan ng mga piskal na mag-file ng kaso, hindi lang kay President Duterte, kundi sa mga iba pang mga kapulisan, di ba? Normal naman sa atin na pag may sinaksak mo ang kapitbahay mo, may kaso ka, normal yon. Pero the moment na ang kakasuhan mo ay general, presidente, koronel, ay may problemang malaki. Matatakot yung mga biktima
Yeah, the justice system here is not hospitable to human rights It's prosecution. flawed actually. Mm-mm. It's very flawed. So, Sir, meron pa ako kaninang narinig, isang opinion din to ng ICC accredited lawyer. Ang sabi niya, kung tutuusin nga, kasi crime against humanity of murder, kung tutuusin, isang klaseng kaso lang mula doon sa crime against humanity. So, hindi raw katulad ng ibang akusado sa ICC, may war crimes pa, may kung ano-ano pa, genocide. Kay Duterte daw, kung tutuusin, baka daw mas maging madali yung paglilitis dahil nga crime against humanity of murder lang. Totoo ho ba yung sa palagay nyo? Yes, actually, mas madali. When we filed the case, nung counsel kami ng mga biktima na kaanak ng biktima noong 2018, we filed for crime against humanity but for two counts. No? Ang una, murder at pangalawa, inhumane acts. Kasi may mga hindi naman pinatay pero tinorture, illegal arrest, gano'n. In any case, nag-focus ang prosecutor sa murder and that makes it easier. mas madali Kasi, po bang patunayan yon, Attorney mas Colmenares? madali. Mas madali. Ang pangalawa, yung mga ebidensya, official documents nakuha sa Quadcom, etc. So, mas madaling Sa mga patunayan speeches yun. niya, siya daw ang yung siyang isang akusado, bukod tanging akusado sa ICC, na yung may mga pag-amin siya doon sa ginawa niyang krimen. Kaya parang mas Yes. makakatulong yun sa paglilitis. Well, he can basically say that he's joking because gano'n naman po siya, no? Lagi niya sasabihin, nagbibiro lang. Pero siguro, pag yung ebidensya is overwhelming already, coupled with yung mga circumstantial evidence na kung paano niya sabihin, di patayin nyo. I mean, basically, sinasabi niya yan and he's under oath. And then he says, okay, patayin nyo. So, tingin ko nga po, madali. Pero ano po masasabi niyo, Attorney Colmenares, dun sa pananaw ng iba na dapat hindi daw ho na i-turn over kagad sa ICC at na-shortcut ho yung proseso? Yes, well, actually, yun ang rule sa ICC. Ang ICC kasi, hindi niya pwedeng ihawakan ng isang kaso ng isang tao who is being prosecuted in the country of kung saan man siya, no? Eh, ang tanong, kaya taka nga ako bakit pinagdidebatihan pa itong complementarity. Ang tanong, may kaso ba si President Duterte dito? Hindi nga sagot, wala. pinoprosecute. Kung wala pala siyang kaso, di sa ICC talaga pupunta yan. Ang problema dyan kasi, Aida, Rose, pag may kaso siya dito at may kaso sa ICC, saan yung pipiliin mo? Mga ibang bansa, sabihin, dito na lang yon. Pero hindi nga issue yan dito ngayon dahil wala siyang kaso dito eh. Diba? So, I don't even know why they're raising the point na bakit i-turn over. Bakit? Pag hindi mo i-turn over, anong gagawin sa kanya? Papunta lang siyang Hong Kong. Pupunta lang siyang Hong Kong, pupunta siya kung saan niya gustong pumunta. Pero pag ikaanak mo naman yung biktima, sa lahat na nakikinig, kay pro Duterte ka o pro Marcos ka, anak mo yung pinatay, pwede ba yun? Na wag mo na lang i-turn over doon sa korte na yun kasi dito na lang siya. Wala siyang kaso dito eh. Pero ano ho yung sinasabi nila that we're relinquishing our sovereignty dahil ibinigay natin sa ICC sa Netherlands yung pagpaprosecute kay the former President Duterte? Is that really, to me, I find it lame. It's not sovereignty, it's part of the law. Well, una muna, hypocrite si President Duterte. Bigla siya naging nationalist and pro-sovereignty. Ngayon siya ang tatamaan. Pero nung panahon niya, binigay niya ng teritoryo natin ang ating mga sovereign claims sa West Philippine Sea. Correct. Hindi naman siya nationalist noon. Hindi naman siya maka-Pilipino. Makadayuhan siya noon. And secondly, hindi issue ang sovereignty in terms of treaties. Kasi ganito yon. Pag nag-treaty ka, ang tawag nila dyan auto-limitation sa batas. You're limiting something of yourself, di ba? Kasi may obligasyon ka eh. Parang nagkontrata ka na sabihin mo, bibigyan mo ako ng 10,000 pesos, magdi-deliver ako ng soft drink sa'yo.
At tapos later on, pag in-order na yung soft drinks na isang truck, sabihin mo, parang nag-impose ka naman nata, may free will naman ako kung i-deliver ko o hindi. Eh Eh, but hindi, may that's kontrata kayo. obligatory on their part. Mhm. I-deliver mo yan. May kontrata kayo. Ganun naman yung ang international agreement. Example, extradition. May extradition treaty tayo sa Australia, sa Canada, sa US. Pag may isang Pilipino na nakakommit ng krimen sa Australia, tapos sabi ng Australia, pwede ba extradite nyo sa amin? Pwede mo bang sabihin, bakit mo kami inuutusan? Hindi labag yan sa sovereignty natin. Then, hindi may extradition treaty ka nga eh. Nag-agree ka sa Australia na kung may Pilipino na nagkasala sa Australia at nandito sa Pilipinas, tungkulin mo yun, di ba? Eh ngayon, pangit naman na pirma-pirma ka ng extradition treaty tapos sabihin mo sa Australia, ayaw namin kasi masama yan, parang inuutusan mo kami. Sana hindi na lang kumontrata nila ko. pinirmahan. Mhm. Correct. So sila din, pag may ganun din tayong request, ibibigay din nilang Australiano sa atin. Hindi naman sila aangal na nag-impose kayo sa sovereignty namin. Wala. Kasi you've signed the treaty eh. Ganon talaga yung treaty. You say something. Okay, nag-agree kami. Sige, pwede kayo mag-issue ng warrant of arrest. Pwede nyo arestuhin dito. Tapos, ngayon, sabihin mo, nakakasama naman nata sa sovereignty. Eh, medyo sintonado ang argument na yan. Dahil sana hindi ka na pumirma ng treaty kung ganun lang naman palang gagawin mo. Parang ang Ah. pakiramdam ko, attorney, is parang when it suits them, Oo. they use sovereignty. But if it Yes. suits other people's interests, like our country, and it's not and it's against them, walang sovereignty. Parang namimili. Mhm. Selective Yes, actually, ganun ang nangyari dito kasi yung sovereignty, sabi ko nga, dati-dati hindi mo naisip yung Pilipino, dayuhan ang naisip mo, China. Pero ngayon, bigla kang maka-Pilipino, di ba? So, but in any case, hindi siya infringement sa sovereignty because you agreed. Ang masama, pag tinutukan ka ng baril para pumirma sa treaty, ayun, hindi yun. Tama. Shotgun. Diba? Shotgun treaty yun. Null naman yon. Kung halimbawa, ito di ba, Attorney Neri, kasama yung bayan muna sa nananawagan na bumalik tayo sa Rome Statute, sa ICC, ano? So, palagay mo, may chance kayang bumalik tayo sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. sa nangyayari ngayon, ha? And who's going to decide that? Ayun, si Presidente. Yeah, well, sana babalik tayo, no? Pero hindi ko alam kung anong gagawin ni President Marcos. Bakit tayo kailangan bumalik? Ang una, syempre dyan, baka naman maulit na naman itong nangyari sa atin nung panahon ni President Duterte. Diba? Ayaw naman natin maulit siguro yun. Napatayan kaliwat kanan, diba? Pero yung mga future human rights violators, kahit pa paano, baka maghunos dili sila. At Para maging sabihin nila, leksyon, "Okay, maging leksyon sa kanila yan. It's a deterrent, actually. pero sabihin nila, huwag na lang, baka madala tayo sa ICC. Sa ICC, walang palakasan dun eh. Hindi ka makabili-bili ng judge doon o piskal eh. So, wag na lang, di ba? So, kahit pa paano may ganyan. Pangalawa naman, hindi ba maganda na bahagi tayo ng International Community of Nations na kumikilala naman na hindi mo naman pwedeng patayin yung kung sinong gusto mong patayin kahit may krimen pa. Kasi labag yan sa batas. Mabuti nga si President Duterte, may korte siya eh. May warrant pa siya eh. Yung mga anak ng... Yung mga pinatay, victim, walang dinaanan walang proseso. korte-korte. Walang korte-korte, walang warrant yung patay kumain. So that's the thing that really we should be back to ICC if only to avoid the repetition of these incidents. So yung sir, yung iba abogado po kayo ng mga biktima, no? So namili na ba, kasi ang balita kanina, namimili na yung ICC ng mga biktimang sasalang sa sa trial? Yung may kasama po ba sa mga kliyente nyo na napili ng ICC para sumalang? Una muna, very confidential. So, Oo nga pala, sorry. Nila. Oo. Hindi pa naman din namin alam kasi tingin ko ngayon nasa ano pa lang yan sila, nagpe-prepare ng charges.
Ang trial kasi, hindi pa actually na-confirm ang charges. So the next stage for this sa Ay, ICC is confirmation of Confirmation, charges. and then Sa September. trial. Oo. So, ibig sabihin, kakasuhan na si President Duterte. Kung ma-confirm ang kaso, may trial siya. Siyempre, pag sinabi ng pre-trial chamber na ay hindi namin kina-confirm yung charges, o di walang trial muna, no? Until and unless may decision So ng pre-trial chamber. from today po, mula nung yung first appearance niya, Friday. ang second na appearance niya would be September 2023. Oo. Yun ho yung confirmation of charges. So ano ho ang ginagawa Yeah. ng ICC team para makapag by the time pwede din sabing kino-confirm o hindi? Well, una, magfa-file ang prosecutor ng list mga offenses at mga ebidensya niya or list of evidence doon sa ICC at sasabihin niya, ito yung mga charges ko. May right ngayon si President Duterte to submit also his opposition. Ang nakalagay sa Rules of Procedure ng ICC, Rule 120, nakalagay, the defendant or President Duterte in this case shall make submissions on points of facts and law that will exclude him from criminal accountability. So, ibig sabihin, pwede niyang sabihin na hindi totoo yan, hindi ako pumatay noon, hindi ako nag-utos noon. Joke lang yon, di ba? Sabihin niya, joke lang yon, di ba? Although, syempre, mahinang depensa yung joke kasi Mahirap na. Oo. mabuti Kasi sana kung ang nag-joke presidente, ka. policy statements ang lumalabas sa bibig niyan eh. So hindi naman tawag comedy bar yung gobyerno para magbiro ng magbiro. Hindi lang yon. Mabuti sana kung nag-joke siya tapos wala namang Kasi walang namatay. May namatay pag Pero kung sinabing kill. nag-joke ka, And kung they're nag-joke bragging ka, about tapos- it. Pinagmamalaki pa na ilan yung napatay, di ba? So, paano hindi So, pagkatapos po ng confirmation of charges, meron tayong trial and then appeals, tama po ba yun? And the sentence. Yes. Ito yung reparations, this is yung parang lumalabas kung ano ho ang i-award dun sa mga biktima. Victims. Oo. Yes. Well, nakalagay kasi sa Rome Statute yung reparation. Kasi parang ang nangyayari dito, lalo na mga krimen na ginagawa ng mga presidente, prime minister, mga general, massive yung destruction nun eh. So para ma-rehabilitate yung mga biktima niya, may reparation. Ang opisina sa ICC tatlo, dito sa atin dalawa, prosecution, defense. Doon sa ICC tatlo yon, prosecution, defense, tapos may office for the victims. So yung victims, ini-ensure ng Rome Statute na ang victims ay hindi sila ma-victimize muli, no, by giving them a role dito sa kasong to. And of course, may reparation. Ang isa dyan is reparation for the victims. At galing yan syempre sa assets ni President Duterte. So, yun kung ho ngayong sakali. pag-investigate, that is in preparation kung anong po pwedeng makuha just in case mapatunayan na makonvict siya. Ano ho ba? Ganun ho ba yun? Yes. Well, ang pag-investigate, technically, inaalam kung may kaso nga ba, may ginawa nga ba siya o wala. No? So, at the initial stage, na nag-ano ang prosecutor, wala siyang bias. Hindi niya sinasabing, guilty talaga to, so ihanda ko yung complaint. So, investigation yon. So, preliminary examination ang tawag sa una. In any case, yeah, the moment na nag-imbestiga siya at hindi pa naman technically wala pang announcement ang ICC na natapos na investigasyon, but ang presumption natapos na investigasyon kasi humingi na ng warrant of arrest ang prosecutor. So ito yung nangyari sa kanya, yung warrant, in pre-indictment warrant of arrest ang tawag namin diyan. Meron ho kasing sinasabi na dapat may red notice. Yun ho bang red notice is the one that's being given by ICC to Interpol or something? No, red notice is a kumbaga, warrant of arrest issued by the Interpol. Nakita niyo po? Interpol yun. Interpol. Interpol. Pero ang nag-request po noon is ICC. Hindi. Ang ICC ICC. naglabas ng warrant of arrest. Hindi red notice, warrant of arrest ang nilabas niya. At sinabi niya sa Interpol na i-execute nyo nga o gawin nyo nga itong warrant of arrest. So ako naman, with or without a red notice, may warrant na in-issue. At yun naman ang mahalaga para sa karapatan ng akusado na hindi ka naman dapat pwedeng hulihin kung walang warrant. At in this case, may warrant.
So, ako nga, tingin ko, does the Interpol need to issue a red notice? Not necessarily. May warrant na siya eh. Di ba, malay naman ng Interpol kung anong kaso, hindi man nila naimbestigahan siguro yan. Eh, ba't siya mag-issue ng red notice? Ang red notice kasi, issue yan ng Interpol kung sakaling may inimbestigahan siya, I don't know, drug smuggler or whatever. Tapos tingin ng Interpol, dapat hulihin to. The Interpol issues a red notice notifying all the other Interpol agencies na pag nakita niyo tong taong to, hulihin niyo yan. So wala akong Parang ganun. katotohanan yung sinasabi nila that there was no warrant. Kasi marami yung gano'n ang sinasabi eh. May warrant. Binabasa, nakita ko sa isang TV report, binabasa nga ni General Torre eh. Ang tanong nila, kailangan ba may physical warrant si Yung President hard Duterte? copy. Yes. Ng hard copy. Eh, kasi ang rule dyan, dapat may warrant. Kung dala-dala ng pulis, ang warrant na yon o at that time, Electronic depende. copy. Halimbawa, may warrant of arrest para kay Nery Colmenares. Okay. Ngayon, ang warrant nandyan yan, tapos nandito sa Quezon City. Tapos nakita ako sa Davao, yung pulis doon hulihin ako. Siyempre, wala siyang kopya ng warrant kasi nandito sa Quezon Pero City. legal ho yun. Di ba? Kasi... Yeah, pero kasi is that legal? Or dapat, o talagang legal dapat kasi may may warrant. No. Legal kasi may warrant. Ngayon nga, digital ang warrant. Ngayon, Digital na eh. Digital ang mga maraming bagay ngayon. So, sa telepono lang. Basta ang punto, may warrant. Kung hindi man siya hawak-hawak at that time, later on, basta may warrant, ipakita mo na sa kanya. But hindi naman requirement. At sinabi naman na may warrant ka at binasa sa kanya ang warrant. Ito yung warrant mo. Ngayon, kung proven na hindi pala totoo yung binabasa ni General Torre, edi may problema. Ay yun, labag talaga sa karapatan yun. Wala palang warrant eh. Kaso Kunya-kunyari ka meron lang. eh. Malaking bagay po Kaso yun kasi marami yung hindi naliliwanagan doon at marami yung lumalabas sa social media na disinformation campaign. Keso ganito, kesa ganyan. So talagang maganda na napapaliwanag nyo po yan sa mga nakikinig sa amin kasi hindi naman po lahat marunong sa international law. No? So ito po, Well, actually, Attorney Nery. So yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, ito na yung template para sa mga susunod pang aarestuhin pag naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban doon sa kanyang ibang kapwa-akusado. Most likely, yun na yung template. Kasi hindi member ang Pilipinas, through Interpol idadaan. Ang Interpol ay hulihin through the permission and auspices ng PNP dito sa Pilipinas. So, ganun na yung template. General Torre na naman. Paano pag nanlaban? Charot! Paano pag may manlaban? Kasi mahilig sila sa senaryong nanlaban nung araw eh. Eh kung sila naman ngayon yung akusado, sila yung manlalaban. Paano? Sa bagay, ma-overpower naman sila. Ako naman, hindi ako sang-ayon na barilin mo siya tapos sabihin ng laban. No. For me, you try as best as you can na Tama. Huwag natin silang gayahin. Meron Hindi mo ba naman kayong ito alam, gusto Attorney Nery, na balita na forthcoming na daw po yung warrant ni General Albayalde at saka Senator Senator Bato. Oo. Well, may naririnig ako, no? Pero syempre, hindi natin ma-confirm yan. Unlike sa mga korte natin dito, na pag-issue ngayon, labas ka agad bukas yan sa SOCMED. Doon naman, medyo mahigpit sila sa confidentiality eh. So, yun. Anyway, I heard that. Ang telling lang kasi dyan, noong 2019, nag-issue na ang prosecutor ng parang preliminary examination niya. At nabanggit doon yung pangalan ni General De La Rosa, ni Bato De La Rosa. At nabanggit rin doon yung the heads of the regional, provincial, city, or district police units. So, ibig sabihin, bumababa ang ICC ng investigasyon sa general na head ng region. No? So, may last mga answer. general. Si Harry Roque, pakitanong. Oo. Pwede ba siya magsiksik na? Di ba si Attorney Roque magsisik daw ng political asylum sa Netherlands. Pero ang sabi kanina ni Attorney Hindi Butuyan, mahihirapan siya kasi naghihigpit pala ngayon ng Netherlands dahil ang daming political asylum seekers.
Galing daw And sa Ukraine, Does galing he sa qualify? Syria. In the first place, Oo. does he qualify? I don't Oo. think he qualifies. Pero kung pwede nyo bang anuhin yun? Halimbawa, ikaw hindi ka pabor na mabigyan siya ng political asylum status, pwede ka bang kumontra dun sa Netherlands? Yeah, well, una muna, of course, may karapatan naman si Attorney Roque at sino man na tingin nila politically persecuted sila. Halimbawa, to ask for an asylum. Ibang usapan, will it be granted? May warrant si Attorney Roque dito, pero administrative yung alam ko dyan, issued ng Opo, Quadcom opo. yun. Wala naman siyang kaso sa korte ngayon. So may chance pa na mabigyan siya. Mm. Hindi. Hindi. Mahina nga yun eh. Kasi, Administrative case lang eh. Kaya nga. Ibig sabihin may chance siya Hindi- mabigyan ng political asylum kasi administrative lang yung Mahirapan ano siya kasi ang Mahirapan problema siya. nila doon ay yung political persecution, napakalakas ng Duterte camp eh. In fact, they're so powerful na natenga nga nila yung impeachment sa Senate eh. Kung ganun kaka-powerful, paano mo masabing persecuted ka? Correct. You're so Correct. powerful nga eh. Tingnan mo naman yung suporta mo, di ba? So, I don't think he will be given a political asylum in lalo That's na good ang news. mga Good news daw, sabi ni Aida. Hindi kasi sabi ko parang rin. wag Sabi ko rin. maabuso yung ganon eh. Dapat Oo. hindi naaabuso po. Oo. Sige, maraming salamat, Attorney Neri, at pinagbigyan mo yung aming pilot episode. Sa susunod, wag mo kung kaming tatanggihan na ha, kasi medyo naghintay ka Yes. kanina. Huwag ka madadala ah. walang problema. Walang problema. Congratulations sa pilot episode nyo. And I wish you success sa susunod pa ng mga episodes nyo. Thank you very salamat, much, Idol. Attorney Neri. Maraming salamat, Mabuhay Attorney po kayo. Neri. Thank you. Thank you. Thank you Bye-bye. po. Okay, kita mo naman, Aida ha, talagang tawag dito, siksik, liglig yung ating panayam kay Attorney Neri. Ang dami nating natutunan. Tsaka wala siyang sensationalism, di ba? Oh, Ang galing. objective lang. Oo, yan ang maganda. Dapat ganun eh. Oo. Factual. Oo. Hindi tayo ng mga magsisensational na mga kuro-kuro. Yun, abogado de Campanilla, magaling, very calm, at saka hindi siya bias. At saka subok na sa pagiging mahusay na kongresista yan. By the way, di ba, may party din sila, bayan. Bayan muna. Yan. First nominee si Attorney Neri. So, huwag natin kalilimutan. Actually, yan yung mga legit na mga party list. Di ba? Hindi yung 4Ps, etc. Bukas yan ang topic natin. Saka kita mo siya, kahit outside Congress, hindi siya kongresista, ilang taon na eh. Pero kita mo Ginagawa pa rin niya sa yung PhilHealth, 'di ba? Nung kinuha yung pera ng PhilHealth, 'di ba? Isa siya sa nag-petition, humaharap siya sa oral arguments, sa mga petition sa kontra sa pagtaas ng singil sa kuryente, andyan din yan si Attorney Neri. Maaasahan He niya walks yan the talk, di ba? Tama. Yun. Hindi lang siya for- yung katulad ng iba na nagsasayaw pagkampanya, tapos gusto manalo pa, di Hindi, ba? tsaka pag wala na sa posisyon, wala ka na maririnig. Wala nang Oo. grandstand. Si ano yan, walang kapaguran yan. Walang kapaguran. Mabuhay po kayo. Attorney Attorney Neri, okay. So, nako, ang bilis ng oras, biruin mo. Bale, bukas naman meron pa rin tayo sa kanila. Oo. So, diba? po kayo magsasawa sa kakadaldal namin ni Aida. Oo. Marami naman kayo natututunan, di ba? Oo. Kaya lang ikaw, dapat pag confidential pa, hindi mo muna... Alam mo na, umiiral sa akin yung pagiging reporter. Sa totoo lang, yung gusto ko lagi maka-scoop. gusto na kitang... Hindi. Nakakalimutan ko, confidential yun. Sorry ha. Oo nga pala, baka may mangyaring masama. Oo, nawala sa isip ko yan. Sorry. Oo. So hanggang bukas pong muli, magkita-kita po tayong muli, magsama-sama po tayong muli sa hindi isang oras, sa kalahating oras na Minsan, lumalagpas tayo. daldalan dito po sa Point of View, Punto de Vista. Ako po si Rose Novenario. Aida C po, sana po marami po kayong natutunan at naliwanagan po tayong lahat. Maraming salamat po.